Good evening, everyone. Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Quick weekend kwentuhan, usap-usap lang tayo ng kung ano-ano nangyari sa pageantry this week. Kaya naman tutok lang, magandang gabi. Saturday night, happy weekend. Actually, it's long weekend kasi nga holiday sa Monday. And yes, I'm back for another weekend kwentuhan dito, live na live sa TikTok. And then mamaya, sa kabilang app naman, sa YouTube. Para sa mga late, sa mga team replay, sa mga team late. So again, happy weekend. Ayan, nauuna na si Sander. Hi kuya, nandito na rin si Era. Si Kenneth, na lagi rin nauuna dito sa ating live. Magandang gabi. And ayun, si Shosho nandyan na din. Maraming nangyari nitong nagdaang linggo. At ayan ang pagkikwentuhan natin dahil maraming mga chika, maraming mga news na medyo na-excite tayo na, alam nyo yun, nagpabuhay ng ating dugo. At syempre, nandiyan pa rin ang laban ng dalawang Pinay, Chelsea Fernandez and Cyril Payumo. Cyril Payumo, finale sa Friday na this coming Saturday, December 30 actually. Yes, Era, ayan ang pag-uusapan natin. Okay, so yun sa ating mga viewers, hello ulit. So last week, ito na nga po, umpisahan natin yung ating discussion dun sa nangyaring homecoming parade ni Atisa Manalo last Tuesday. Sino yung mga naka-attend sa inyo ng homecoming parade ni Atisa Manalo ng aga nag-umpisa sa Manila, first leg sa Manila, tapos second leg sa MOA. Mas maraming tao sa MOA. No? So, sino yung mga naka-attend sa inyo? Alam ko masaya kayo na nakita nyo si Atisa. No? So, press 1 sa mga naka-attend. Press 2 sa mga hindi naka-attend. All-Star Ma. Sino pang bato mo? Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Oo. Pero last na yung All-Star. Pero yun nga, doon sa parade, sino nga yung mga naka-attend, sino yung mga hindi naka-attend. Tapos, pangalawa naman, yung laban ni Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo, kasi nga ito mukhang napapansin na nga ng mga pageant fans sa mukhang nilalaro daw tayo. Sa tingin nyo ba nilalaro ba tayo kay Chelsea Fernandez? Ayan, hindi naka-attend si Era kasi nga may intrams. Sino pa tong hindi naka-attend? Nag-press. Si Anyong Sayo, hindi rin siya naka-attend. Okay lang yun. Pero ayun, so ayan, tapos na tayo kay Atisa. Nag-end na, pero yung mga pageant fans sinasabi or nirarally pa rin siya para sa MGI All-Stars. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? Mag-MGI All-Stars pa ba si Atisa? Pero yun nga, kay Chelsea Fernandez naman, ang daming segments na ng competition dito sa Cosmo na hindi nga napipili or napapansin si Chelsea Fernandez. So sa tingin nyo, ano bang kulang? Mas magaling ba yung mga napipili? Like for example, sa swimsuit show, mas magaling ba sila? Mas kaakyat-akyat ba sila? Or hindi lang talaga bet? Or ayaw lang talagang papasukin ng ating pambato? Ano ba sa tingin nyo? Tapos ko lang ako nanood ng homecoming na Atisa, sabi ni Reyes, hindi na pinagpahinga si Atisa, sabi ni Era. So, sabi naman ni Melan, nilalaro tayo kasi di tayo nag-vote. Una, kaya daw para mag-vote tayo, strategy nila. Yun nga, di ba, ng mga nag-uumpisa pa lang yung votings, nasa dulo ng listahan si Chelsea. Pero habang tumatagal na, umuusad naman siya. Tapos sinasabi nga, yun nga daw ang power ng Sultan Kudarat. Kasi most of the votes nga daw galing sa kanyang home province na Sultan Kudarat na sila yung nagbabagsak ng kanyang boto. Kaya umuusad si Chelsea hanggang dulo. Pero ngayon wala na akong update kung ano yung botohan. Tapos sabi nga kanina ng ating commenter na baka yun yung dahilan na hindi kasi nagboboto ng una kaya hindi mo na pinipili. So sa tingin nyo may gamitan ba talagang nangyayari? Feeling ko naman yung mga napipili, deserving nila. Like for example, swimsuit show or yung naunang segment
before nun, yung fashion show. Feeling ko naman deserve din nila. Siguro mas marami lang talaga magagaling ngayon sa Cosmo. O ewan ko, siguro, pero feeling ko naman deserve naman ng mga napipili. Pero malay naman natin, no? Pagdating ng dulo, no, maggulatan na naman tayo na biglang nakapasok naman or malay nyo, pili sa top 5. Pero let's see, hindi pa naman tapos ang laban. Pag natapos na yung laban, then tsaka tayo manghusga. Sabi ni Anyup Sayop, trauma na kasi sa MU. Trauma na kasi sa MU. Oo, na-trauma na sa botohan sa MU. Ayaw ng mga taga-Vietnam si Chelsea, sabi naman ni Reyes. Bakit naman ayaw nila? Baka sa finals, mananalo sa Cosmo. Sabi ni Kenneth, yun nga baka biglang maggulatan no? Biglang, ngayon hindi muna namin papansinin si Chelsea. Parang ganun yung dahilan. Low-key. Pero pagdating ng finals, no, makala nyo naman iakyat. Sabi naman ni Nicole Diaz, wag na umasa kahit sa Miss Charm. Support na lang natin, queens natin. Actually, wala nga rin akong balita sa Miss Charm Ang kadalasan kasi sa feed, Cosmo. Kasi nandun lahat talaga yung mata. Kahit sabihin natin 50-50 na yung mga pageant fans na hindi na nga sinusuportahan tong pageant. Pero nandun pa rin talaga yung mata natin. Nasa Cosmo pa rin talaga. Number 1 na siya. Ayun, tama pala. Mel Ann, number 1 na daw siya sa botohan. 1.5 million na. Aakyat yan si Chelsea kasi ito nga, sabi nga ni Mel Ann, number 1 na siya, di ba? Baka sa finals manalo sa Cosmo, sabi ni Kenneth. Times 2 na po. Free votings ngayon para kay Chelsea Fernandez. Ulitin na natin, guys. 24 hours na lang. Ayan, para sa may mga free votings pa, gamitin nyo naman na yan. Sayang din naman yan. Marami naman tayo. So, i-exhaust na natin lahat ng mga free votings natin. Maka-encourage ako. Ako nga hindi pa bumuboto. Actually, hindi rin talaga ako bumuboto kahit sabihin mo may free votings yung each account. Pero mamaya itatry natin. Eloisa or Christy for Puerto Rico naman ang tanong ni Recos by G. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero ang lakas din daw ni Cyril Partida, may Picos pa siya, sabi ni Iszed. Yes, may mga clips nga na lumalabas, yung mga photoshoots niya, ganyan. Parang ang lakas niya nga tingnan. Kasi nga ang laki kasi ni Cyril, laki niyang babae, ang tangkad niya. 37 lang naman sila doon, again, 30 plus candidates. Kaya kayang-kaya yun ni Cyril. Tingnan lang natin, pagdating ng finale, kung may mga ipapasok ba silang, alam mo yun, mga mukhang hindi ka top 5, tapos bilang nag-top 5. So, yun, mahusgahan natin ang performance or yung pageant this coming Saturday. Kasi actually, hindi talaga ako ganun ka-invested dun sa dalawang pageant na yun Hindi ko siya yung talagang subaybay na subaybay. Pag may mga, ayun nga, kagaya ng swimsuit fashion show sa Cosmo, kahapon, nangyari yung isa pang parang cultural show or costume show. Yun, nood-nood lang. Pero hindi yung talagang invested na tinitingnan bawat isa. Kasi nga, nawalan tayo ng gana. Simula na nangyari sa last year. Pero yun nga, sana bumalik ulit yung gana natin. No? Na pag sa finals nga, mukhang pag maganda yung nangyari, di ba balik ulit yung gana natin dun sa pageant. Yun. Si Cyril, top 20 sa voting. Kulela, 37 lang sila. Yun lang. Nagsabay kasi yung dalawa Siguro yung mga pageant fans, syempre, mas pinipili itong isa, yung kabila, yung Cosmo. Mas doon naman sila tutok kaysa dito sa isa sa Charm. Nagsabay kasi. Recos by G, magandang towering heights dapat ibadala sa Puerto Rico. Ayun nga po yung lagi natin sinasabi, diba? Kaya nga, dapat matungkad nga. Yun ulit ang sabi ni Recos. So, speaking of Puerto Rico, dalawa yung kaabang-abang na pageant next year. Kung next year na rin matutuloy yung first edition ng Miss Grand All-Star, mukhang mas interesting yung mangyayaring Miss Grand All-Star, no? And ang balita, pwede magpadala ng multiple delegates ang bawat bansa. Pwede ring sumali ang trans, kung hindi ako nagkakamali, pwede rin ang trans. Married woman, yung age requirement, hindi ako sure kung hanggang 35 or walang age requirement. Pero, may balita na ba kayo kung ano ba? Dapat ba yung girl ay nakapag-compete internationally? Tama. 20 to 40 daw. So, yung babae dun sa Miss Grand All-Star, yung magiging delegates, dapat
nakapag-compete na internationally. Tama. Regardless kung naka-place or hindi. Nakapag-compute. Oo nga, nakapag-compute. So, regardless kung unplaced siya o hindi, no? Tsaka kung anong pageant yung sinalihan niya. Kasi hodang sumali siya sa Charm, sa Cosmo, or kailangan ba Big 6 pageants lang? Reyes, Miss Gloria Diaz, hanggang 40 nga lang daw eh. May nagbagit kanina hanggang 40 lang daw yung age requirement. Pero mas na-excite ako dun sa multiple delegates. Yung pwede. Kasi ibig sabihin, kung sino yung gusto sumali dito sa Philippines, makakasali siya. Pero ang question, ito bang si Philippine delegate ay manggagaling din dapat sa local franchise? Dapat ba, kunyari sasali ba siya sa MGI Philippines dapat? Dapat mapanalo niya yun. Yun yung magulo pa, no? Yun yung hindi natin alam, no? At, ano pa ba yung mangyayaring Miss Grand International sa 2026? Bukod pa ba yung Miss Grand International 2026 na local pageant? Ito, malamang bukod to. Bukod pa tong MGI All-Star. So, sa MGI All-Star, saan sila manggagaling? Magpapasa lang ba sila ng application? Diretso na. Ayan, sabi ni Evergrande, bukod na po. So, kunyari ako si Gazini, magsusulat lang akong application form, tapos sabak na. Wala nang officer dito sa Philippines na kailangan kong pasahan ng application. So, yun yung di ko rin sure or di ko rin gets kung paano. Kasi teaser pa lang naman ang nilabas nila last Thursday. Pinaglalaban si MMD and Celeste. Nagkalat na rin ngayon sa social media na parang na-ambush interview si Sir Arnold during the press con. Parang may isang product press con ata si Emma na nandun si Sir Arnold. Tapos na-ambush interview si Sir Arnold na kung may ilalaban ka ba sa MGI All-Star, sino ba ang iyong pwedeng ilaban? Tapos nagbanggit siya ng 3 Miss World Philippines under ALV pageant circle. So nabanggit niya nga, una si Tracy Morin Perez, pangalawa si MMD, tapos pangatlo si isa niya nabanggit? Krishna ba? Krishna Gravides. So 3 girls. Ako sang-ayon naman ako dun sa 3 yun kasi galing naman silang ALV pageant circle at sila nga by far yung malalakas na pindala sa Miss World under ALV pageant circle. So sang-ayon naman ako dun sa binanggit niya. Pero ang tanong doon, kung gusto ba ng 3 binanggit niya? At kung gusto ba ng 3 binanggit niya, saan nga sila magpapasa ng application? Kay Sir ALV. Kasi nasa kanya yung local franchise ng MGI. So, magko-competition pa ba sila? Yun yung tanong after nun. But, kung magbabanggit kayo ng mga girls outside ALV pageant circle, like for example, Celeste Cortesi, saan magagaling si Celeste? Dapat i-appoint siya. Ayun yung hindi ko alam. Kasi di ba si Celeste, outside siya ng ALV pageant circle, di ba? So, yun yung hindi ko din alam. So, ayun yung ano pa natin ngayon. May mga, malabo pa. Or, syempre, malalaman natin yan pag nag-progress na tayo. Pag malapit na. But, yeah. Bukod kay Celeste, na pinaglalaban ngayon. Celeste, MMD. Kasi ayun nga yung ngayon sa social media. Celeste, MMD. Sino pa yung mga pinapabalik nila? Nicole Cordobes, may mga may mga clamor pa kay Nicole Cordobes, ganyan. Sino pa yung mga parang nagulat kayo na ba't pinapabalik pa nila? Ba't ayaw nila mag-focus dun sa mga yung mga latest na mga queens? Ayun yung nagulat ako. Ang sa akin naman, siguro pag sa akin, pag yung mga nag-runner up na, yung mga nag-runner up na sa MGI, yung nakapagtapak na talaga ng MGI at nag-runner up na, feeling ko X na. Kasi ibig sabihin, hindi sila bet. Hindi sila bet ni Nawat. So, para saan pa yung second try, di ba? So, feeling ko okay na yon.
dapat yung girl manggagaling sa sa pageant na hindi pa involved si Nawat. Yung girl na outside MGI, parang ganyan. Tapos, yung binanggit ni Nawat yun, no? Yung, di ba binanggit niya? Magkaka-MGI All-Star tayo. I mean, yung nalaman natin. Si Atisa din yung unang pumasok sa isip ko. Ay, baka si Atisa na to, no? Baka si Atisa yung pinababalik niya. I mean, kaya na buo yung idea yung ganun. Ay baka, yun nga, baka yung mga katulad ng Atisa Manalo nga, yung mga ganun, ay magkaroon ng chance. Or may mga favorite talaga siyang beauty queen. Siguro hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na baka sakali nga maging interesado at lumaban at makitang bumalik. Kaya siguro nabuo yung idea yung ganun. Tapos, malamang nalaman niya din yung idea yung ganun. Kasi nga, di ba, bago tong mag-Miss Universe, kumalat din yung issue magkaka-Miss Universe All-Stars. Naalala niyo yun? Pinag-uusapan natin yan dati. Miss Universe All-Stars! Miss Universe All-Stars, sino yung gusto niyo sumali? Tapos hindi naman natuloy. So baka nagkaroon din siya ng idea gawangan nung nangyaring chika na magkaka-Miss Universe All-Stars. So ito na lang, tinuloy na lang niyang MGI All-Stars. Pero ang maganda sa MGI All-Stars ngayon, kung sakaling matutuloy ang first edition next year, ang maganda doon, yung girl ay yung sumali kahit sa anong pageant. Hindi lang specific kung sino yung sumali sa MGI. So, kasi hola ng Miss Universe siya, Miss International, Miss Earth. Basta nag-represent na siya internationally, pwede siyang sumali. Yun yung maganda dun sa MGI. So, dahil nga pwede yun, kung tatanungin niyo ako kung sino yung gusto ko, edi yung mga babaeng hindi nakatapak sa MGI or hindi pa nakakatapak. Kasi yung mga runner-up dati, feeling ko wala na silang second chance kasi hindi sila bet, kaya hindi sila nanalo. Kaya, doon na sa mga bago, move forward na. Tapos, ang maganda pa dito, since multiple delegates, so paano pag nagsama-sama yung mga magagaling sa Pilipinas, no? Kunyari, makita mo doon, MMD, Celeste, Gazini Ganados, or kung sino pang mga nagsama-sama sila sa Sanib Puwersa. Kung sino pa yung mga inaabangan yung girls. Yung mga yung mga girls na after pandemic. Yung mga 2021 na onwards, ganyan. Tapos nagsama-sama sila, no? Yun talaga yung malalampok sa, makikita nyo, ang lakas ng Pilipinas. Tapos bigla may Yana Aduana, yung mga ganun. Halo-halo sila, no? Iba-iba. Bawat girls na to, iba-iba yung mga ihahain nila, di ba? Iba-iba yung ihahain nila sa table. Kasi iba-iba sila ng lakas. Like for example, Eliana, yung talino niya, plus yung charm din, yung bewang. Si Michelle D, iba rin naman ang hihahain niya. Iba-iba sila, no? Ay, syempre, guys, huwag niyong kakalimutan, may height, May height dapat si MGI All-Stars. Ang gusto ni Nawat, matangkad. Kung magwi-wishlist kayo, wag na yung maliit. Again, wag na yung maliit. Gusto niya yung matangkad. Para hindi sayang slot. Pero yun nga, yun talaga yun. Kaya, ayun siya. Kung matutuloy talaga, kabang-abang siya. Siyempre, kabang-abang din yung susunod na magiging MGI PH 2026. Kasi bukod pa siya, di ba? Bukod pa yung MGI 2026, is bukod pa nga itong All-Stars. Kung sakali. Yes, All-Stars first edition. Sana matuloy siya. Hindi yung pinatikim lang tayo ngayon. All-Stars. At syempre, talaga yun, gift na lang talaga din sa mga pageant fanies. Kasi yun talaga yung totoong puksaan. Mas nakaka-excite siya sa susunod na Miss Universe sa Puerto Rico. Dahil dyan, sabi ni Recos by G, wishlist mo po sa Miss Universe Philippines 2026. Wala pa po. Wala naman din maingay pa ngayon nasasali eh. Wala din naman maingay eh. Kung sino lang makita nyo dyan. Pero abangan nyo yung mga nasa provincial pageant as usual. Kasi sila din naman yung mga makikita natin. Eh ngayon wala pa naman ng mga matutulog na pangalan bukod nga kay Imelda Schweighardt na confirm na ang representation na sikat nga.
Pero hindi mo naman siya makikita malakas siya or ano eh. Kaya abangan natin dyan yung mga manggagaling sa provincial pageants. Kasi may madidiscover ka dyan. Pero yung wishlist na literal na gusto kong sumali sa ganyan, ganun, wala. Kung sino yung sasali sa ano. Kung sino yung sasali sa MUPH. So, di pipiliin mo sa Big Six pageant at tig-iisa na sasali sa MGI All-Star, sabi ni Shander. Ito na ang nakakatakot na tanong ni Shander. Sino daw ang pipiliin natin sa Big Six pageant? Kayo guys, sinong pipiliin nyo? Kung may pagkakataon kayong mamili sa bawat Big Six pageant, Universe, International, Earth, World, Supra, and Grand. Kunyari, ganun ang naging requirement. Kailangan each country may Big Six representatives. Each country is Big Six representative. Kailangan ganun requirement. Tapos, kailangan nahahanap na dito sa Philippines. Pero syempre, di ba? Aalukin naman yung bawat girls na yan. Kung hindi talaga sila pwede, kung ayaw na talaga nila, edi move na sa second choice. Pero kung kayo nga ang papipiliin, for example, sino ang gusto nyo? Sino yung nagtanong? Sino ulit yung nagtanong? Wait lang. Si Sander pala yung nagtanong. So, sagutin natin ang tanong ni Sander. Kung ako naman papipiliin, siguro sa Universe. Ang first choice ko sa Universe, si Atisa. Pero syempre, imposible sa Atisa. Imposible na si Atisa. Pagpahingahin na natin si Atisa. Tsaka panigurado pag inalok yan si Atisa, baka sabihin din niya, pas na. Parang ganyan. Pero syempre, kung pagbibigyan niya ulit ang mga pageant fans, malay mo na mag-ibang ihip ng hangin. Sige, laban tayo. Laban. Malay mo lumaban. Pero siya yung first choice ko. Pangalawa, kunyari ayaw niya talaga. Pangalawa, Michelle D. Tapos pangatlo, Celeste Cortesi. Sa Miss Universe yun ah. Now, sa Miss World, syempre, unang-una na sa Miss World, Krishna Gravides. Tapos kung ayaw ni Krishna Gravides, kung ayaw ni Krishna Gravides, sinong bet nyo? Pasa nyo na ba kay Tracy Morin Perez? Or baka may naiisip pa kayo ibang girls na nag-Miss World Philippines MMD rin. Oh, pwede. Tama. Kunyari na consider si first spot sa Miss Universe. Second choice ko si MMD sa Miss Universe. So, MMD pa rin. Oo, tama ka. Tama si Shua. Ay, Gwen Fernoil, hindi ko lang masyadong bet yung aesthetic ni Gwen pagdating sa MGI All-Stars. Hindi ganun katangkaran si Gwen Fernoil eh. Ano na tayo? Miss Earth muna. Miss Earth. Iliana Aduana. First choice, Iliana. Pwede rin si Celeste. Kasi nag-Miss Earth naman si Celeste. So, sinong uunahin nyo? Sino first choice nyo? Kunyari sa Miss Earth. Iliana or Celeste? Iliana or Celeste lang ako sa Miss Earth. Iliana, Celeste. Wala nang iba. Celeste gusto nyo. Celeste muna. Yan, si Keith Iliana daw. Celeste. Mas space card si Celeste. Ang hinayaan kay Iliana eh. Kasi si Celeste, pang third choice ko lang sa Miss Universe. Eh, syempre, kung makakonsidered mo dun yung first choice score, kanyari, ginusto nila, di wala na agad siya. So, sayang. Pero pwede pa siya sa Miss Earth, kasi Miss Earth siya. Mawawali naman si Yana pag pinili natin si Celeste. Tayo na problema dito. But anyways, yun nga. Ako naman yung tinanong ni Sander, kung sino daw personal choice ko. I'll go for Iliana. Next, Miss International. Sinong bet nyo sa Miss International? First choice ko, Nicole Borromeo. Pangalawa, Mirnes Guerra. Pangatlo, Hannah Arnold. Kasi mga barbihan, mga mahaba. Ay, si Mark Hannah Arnold ang first choice.
Buti naalala mo pa si Hannah Arnold, Mark. Iba yung aura ni Hannah Arnold kasi, malamya siya. Pero baka naman makita natin sa training. Pero kasi iba yung face card ni Hannah Arnold. Guys, again, MGI MGI All-Star. Pag MGI, mas mahalaga. Mas mahalaga ang face card. Face card ha? Face card. Ngayon, si may face card, madali naman matrabaho siguro yan pagdating sa pasarela. Diba malamya? Madali naman siguro ano pa yan, maikot kung may potential talaga yung girls. Iba yung iba yung aura ni Hannah Arnold, tangkad, para siya mga Czech Republic, mga ganun. Magiging ganun siya. Yung mga Czech Republic, yung mga tiga Europe, ganun. Pero yun nga, third choice ko lang naman siya. I'll go for Nicole Borromeo pa din. Personal ko lang naman to kasi tinanong ako ni Sander tinanong ako ni Sander, pero kayo nga, ayun yung choice nyo Pero kung sino nga yung choice niya, go lang, type nyo lang dyan kasi tinanong naman tayo ni Sander lahat. Supranational naman. Supranational. Si Katrina Legado kasi lalaban pa lang si Katrina Legado So, doon na muna tayo sa kakalaban lang. Si Tara Valencia. I'll go for Tara. Iba kasi yung mga bias ni Tara, pang beauty queen. As in, yung literal na pang beauty queen. Yung typical na beauty queen. Yung mga nakasanayang beauty queen. Di ba ganun yung mga bias na gusto ni Nawat Yung mga pang beauty queen talaga. Yung mga Trump era. Ganyan. So, doon na ako sa latest. Anong sunod natin? Grand. Sa Grand, si CJ hindi na pwede. Pag sa Grand ba, si CJ hindi na pwede? Tama ba? Tama ba, guys? Pag sa Grand, si CJ hindi na pwede. Sinong Ayan, sabi nila, ay, Roberta, parang nagkakasundo kayo kay Roberta. Magpapas na ako kay Samantha Bernardo kasi nag-runner up na si Samantha Bernardo. Kasi unang-una kung bet ka ng organization, dapat ikaw na yung nanalo. Ngayon, kung magta-try ka ulit, feeling ko wala nang second chance. Kasi same organization yung nandun. So kung napasan ka na ng unang beses, malamang pas na pangalawa. Unless, ibang organization yun na andyan. Sinong bet nyo? Roberta. Mukhang nagkakasundo kayo kay Roberta. Roberta Angela Santos Tamundong. Bukod kay Roberta, sino pang bet? Sino pang pwede? Roberta na, no? Roberta na. Parang Roberta na talaga, no? Oo, siya na. Oo, siya na. Si Roberta na. As much as I want ayan nga, binabanggit yun, Nicole Cordoves or Elizabeth Clancy. Feeling ko nag-age na rin sila ng talagang nasa sagad na age kahit sinabing okay hanggang 40 tayo. Okay hanggang 40 ang MGI. Feeling ko naman kasi itong mga girls na binanggit nyo, si Elizabeth Clancy, ito si Nicole Cordoves, magaling sila during their prime, during their years. Pero hindi ko lang sure kung ano yung papakita nila ngayong year. Given na alam nyo yun, nag-age nga itong mga girls na to, lumaban sila or nag-compete sila 10, sabihin natin 8 years, more than 7 years, 8 years ago. Syempre, pagdating ngayon, mag-iiba na lahat. Iba na, alam nyo yun? Iba na yung galawan. Hindi ko alam kung yung magiging galawan or yung aura or yung vibes nila, same sa vibes nila during their prime years in 2016, 2017. Kasi nag-iiba-iba lahat. Hindi lahat na kung ano yung pinakita niya last time, ganun pa rin yung aura or yung vibes niya ngayong present. Nag-iiba-iba siya. Ngayon, hindi ko alam kung ganun din ba yung mafe-feel natin. Kagaya na na-feel natin during the last time. Kaya hindi ko sila makonsider din. For me, personally, kasi tinanong lang naman ako baka sabihin, bida-bida ako dito. Tinanong ako personal, ano daw sasabihin ko, di yun yung sagot ko. So, I'll go for Roberta Tamundong na kasi siya yung pinaka-latest. 2022 lang. 2025 lang ngayon. So, alam niyo yun, nandun pa din yung mark, yung galawan niya. Same pa din. Hindi pa ganun ka-overage.
yun. Yun na yung sagot ko. Yun na yung sagot ko, Sander. Nandiyan ka pa ba? But ayun nga, nabasa ko na rin naman yung mga sagot nyo. Ang gaganda rin ng mga sagot nyo, in fairness. Wala rin tayo mapili. Especially yung mga, saan ba tayo Miss Earth. Yung sa dalawang Miss Earth, no? Wala rin tayong mapili, no? So, yeah, gaganda rin ng mga sagot nyo. Pero, mukha namang pinaplansya pa lang din tong Miss Universe All-Stars. Hindi pa rin naman siya sure. Malay nyo, biglang hindi naman pala matuloy. Miss Universe, Miss Grand All-Star. Malay nyo, hindi naman pala siya matuloy, no? Ano lang, patikim lang, di ba? Wala rin naman pala. Hindi pala natuloy, no? Sa ibang bansa, dako naman tayo sa ibang bansa. Sino yung gusto nyo makabardagulan ng mga to? Dumako muna tayo sa Thailand. Sino yung gusto nyo makipagbardagulan? Siyempre, ako, nandyan si Antonia Porcel. Pero, makakasali pa ba si Antonia? Nagsupra na siya. Nagsupra na kasi si Antonia. Pwede pa ba yun? Siya na yung supra. Pwede pa ba yun? Si Vina, siyempre, gusto ko siyang makita ulit. Diba? Sino pang Amanda Obdam. Or even si Pasay, na laban pa rin hanggang ngayon. Si Pawinso Dadro din. Sino pa yung si Chalita Swansone. Ano nang itsura ngayon ni Chalita? Feeling nyo, laban pa din. Tingnan natin. Yun, yung mga yun. Hindi ko kasi alam yung mga kilala yung mga queens nila dun sa ibang mga pageants eh. Hindi, may mga kilala naman pala ako. Wait lang. Sa Miss Universe, Sa Vina na siguro. Si Vina na. Sa Miss Universe, si Vina. Sa international, di laban niya nila yung nanalong Miss International nila. Yung nanalo Miss International ng Thailand. Di ba may corona na sila doon, di ba? Di laban na nila yon. Sa Miss World naman, laban na rin nila si Opal. Sa Miss Supra naman, laban na rin nila si Antonia. O di ba yung mga crown? Tapos, sa Miss Earth, gusto ko yung Cora. Yung Cora na nag-Miss Earth, nag-Elemental Queen. Yun, laban na nila yun. Sa Miss Grand, sino yung favorite yung Miss Grand? Si Gatchabel Seengfa. Sino mas bet nyo? Si Gatchabel Seengfa? O si Gatchabel daw ang bet nyo? O si Gatchabel na? O, ayun, yari na rin pala ang Thailand. O, ayan, yari na tayo sa Thailand. Next stop, Indonesia. Saan naman tayo sa mga taga-baba? Patchaporn daw. Si Patchaporn, lumaban siya sa Intercontinent. Ay, hindi, nagsupra siya eh. O, nagsupra nga pala siya. Hindi ko bet ang beauty niya. Feeling ko hype lang talaga siya. I'll go for Antonia pa din. Pero syempre nga, may crowd na si Antonia. So, kung hindi na siya pwede at kung ayaw niya rin naman, sino yung bet yung tayo na supra? O, sa ano naman tayo, mga taga-ibaba? Yan, muna. International. Universe. Teka lang, may nagbanggit ng ano. May nagbanggit ng siya. Sino to? Patchaporn siya. Hindi ko na-gets. Basta Indonesia naman, Miss Universe. Sinong bet nyo? Miss Universe Indonesia. Yung bigyan nyo pa ng chance. Miss Universe Indonesia. Gusto nyo si Sanli? Parang hindi ko siya Mas bet kung bigyan ng chance yung last year, si Clara. Natandaan nyo si Clara last year? Si Clara last year o si 2023? Sinong gusto nyo? Si 2023 or si 2024? But yeah, I'll go for Clara. World, wala akong kilala. Wala akong kilalang world. International, ibigay na nila sa nanalo nilang Miss International kay Kevin. Sa Miss Earth, wala akong idea. Sa Grand, si Aura Karishma, yung pinakagusto kong MGI Indonesia. Aura Karishma. Balikan yung performance ni Aura Karishma. Siya yung pinaka, for me, laban na Indonesian. Sa lahat ng mga pinadala ng Indonesian.
Supra. O, ilaban na nila yung nanalong Supra last year. Ilaban na nila yun. Sino pa yung mga gusto nyo? Wala na akong ibang wala na akong kilala sa ibang bansa. Ayan. Sabi ni Julia naman, sa Venezuela daw, si Stephanie Gutierrez daw ang gusto niya makita. Ano naman yung itsura ngayon ni Stephanie Gutierrez? Kasi baka naman hindi na siya yung laban na yun ba, yung itsura niya ngayon? Baka hindi na laban. Ano na bang itsura niya? Or maganda pa rin ba? Very beauty. Guys, yung mga binabanggit yung pangalan na silipin nyo muna kung ano na bang itsura, kung laban na laban pa rin ba. Kasi di ba alam nyo naman itong mga girls na to lumaban 2 years ago, 3 years ago, 4 years or even 5 years ago. Syempre, nag-iiba yung mga aesthetics nila. And remember, sasalihan nila MGI. Not Miss Universe na open sa lahat ng mga physique. Napaka-sexy daw ni Stephanie Gutierrez. E di go lang ng go. 27 pa lang si Stephanie Gutierrez. Yeah. CM naman, Adraina Martinez for Dominican Republic. Yes. Adraina Martinez. Nasayakan ako kay Stephanie Gutierrez ka lost siya that time. So I was expecting very worthy siya. Law student ba siya? Talaga ba? Anyways, ayan na. Tama na tayo sa pagbanggit ng mga pangalan. Ano pa mga gusto niyong pag-usapan? Cosmo, babalik ulit tayo sa Cosmo. So, feeling niyo ba, may pag-asa ba talaga si Chelsea? O may pag-asa talaga natin sa Miss Cosmo? O ginagamit ba? Ginagamit ba talaga? O pageant fans lang ba yung nagsasabi na ginagamit lang ba yung Philippines? Or mas minang ibabaw ba talaga kay Chelsea? Sa tingin nyo, ano ba nangyayari sa Cosmo? Or ego? Iba yung ego ng Miss Cosmo, no? Pag nire-reject nila yung mga Philippine delegate. Na parang pag hindi nila pinapansin, ganun. Tumataas yung ego nila. Ano ba? Sabi ni Ana Dizon, hello, good evening. Cooking show. User talaga mga Viet, kahit ordinaryong tao doon. Sabi ni CM. Yes, kahit ordinaryong tao. Pero gustong basta ko na yan, yung Vietnam. Parang gusto ko na siya, di ba dati Thailand, sabi ko, gusto ko ng Thailand. Pero ngayon Vietnam na yung parang gusto ko laging i-visit. Parang pag may babalik-balikan ka, Ho Chi Minh, ganyan. Gusto ko na yung mga pagkain nila. Daming scammer. Ayun lang, sa Ho Chi Minh. Daming scammer kawatan sa Vietnam. Ano yung Chile? Julia Empimo. Paano naman lang talaga yung medyo nakikita ko sa Cosmo if not si Chelsea? Baka hindi talaga hulma ni Chelsea yung gusto ng Cosmo. Di ba si Tata? Di nakita nyo na kung ano yung tsura ni Tata. Di ba? Yan. Ito si Tata. Tapos yung mga napipili ngayon para mga kamukha din ni Tata. Ang pinakahulma ni Tata ngayon, alam niyo kung sino yung pinakahulma ni Tata ngayon? Si Myanmar. Agree ba kayo? Si Myanmar yung pinakahulma niya. Ngayon, kung ang mananalo ngayon sa Cosmo ay yung kamukha ni Tata, baka ganun talaga yung maging ganun talaga baka ang gusto ng Cosmo. Or baka ganun ang gusto ng Vietnamese pageant owner. So, ibig sabihin, hindi naman syongit. Hindi sila syongit, guys. Hindi sila syongit. Exotic. Naalala nyo yung Binibining Pilipinas dati? Yung mga kay Madam pa. May mga ganong Pinay yung mga exotic ang look. May mga ganong Pinay, yung mga tipong Pinay na Pinay. May mga ganon. Yung mga puteri, yung tinatawag yung mga puteri beauty, ganun ang gusto nila ng Cosmo ata. Ayan, nagbanggit na si Era. Ayan, oo, yun. Mga ganun, yung mga ganung anuhan, mukhaan. Hindi sila syongit. Exotic. Oo nga, di ba exotic nga yung term natin doon? Diba ang term doon? Yung mga ewan ko, iba-iba kasi tayo ng standards ng ganda, iba-iba yung ano. Basta ganun ata. Sa Philippines, maraming ganun. Magbanggit tayo ngayon. For example, MUPH 2025.
5. Ito lang yung edition. Sino yung sa tingin nyo mukhang Cosmo prototype? Dali. Magbanggit tayo ngayon kasi meron akong isang idea. May isa ako ngayon. Sa MUPH 2025, may pinaka-isa dong Cosmo prototype. Yung pumasok sa semis. Kirino, ayan, tama si Era. Parehas talaga tayo ng iniisip, no? Si Kirino yung pinaka-Cosmo prototype doon. Yung ganung beauty ni Kirino. Si Eloisa, pwede na, oo, pwede, pero feeling ko maganda pa lalo si Eloisa eh. Iba pa yung beauty ni Eloisa eh. Mas malapit yung Cosmo prototype kay Kirino. Tapos, yung mga ganung beauty, maraming ganun. Marami tayong ganung mga Pinay delegates na sumasali sa MUPH. Pero guys, dapat mahaba din si mahaba ha. Hindi maliit ha. Ito na naman tayo. Gusto nila ulit matangkad, malaking babae si Tata. Tapos ang haba ng mga galamay. Ang linipis ng balikat. Ganon. May mga ganong kontesera nandito sa MUPH. Sino pa ba? Si Paranaque. Naalala niyo si Miss Paranaque? Miss Paranaque sa MUPH. Nito lang. Ayun, ganon yung Cosmo. Ganon ata yung bet nila dun eh. Yun, yung ganun mga mukhaan na makikita natin sa Cosmo. Ibig sabihin, baka ganun nga yung gusto nila. Again, yung sabi nyo nga kanina, exotic. Kayo yung nagpangalan na exotic, sabi nyo yan. Kasi yung iba nagagalit pag tinatawag daw na exotic. Pero back in the days, exotic talaga yung tawag sa ganun eh. Exotic. Ngayon, medyo naging sensitive na kasi yung mga viewers. Wag daw tawaging exotic. Wag daw gamitin yung term na ganun. So, sabi ko, anong term ang gagamitin natin? Unique. Sabi ni Omi, unique. Unique daw ang term. Pero diba, back in the days, exotic talaga ang tawag natin doon pag sa binibini. Tapos itong ngayong generation na to, ang tawag na nga sa kanila, puteri beauty. Diba, alam nyo yan, puteri beauty na nga ang term. Ayun, ganun. Pag mga mukhang Indonesia. Pero guys, hindi sila pangit. Kasi iba sinasabi, ayan sabi ni Naro, pangit ang tawag. Hindi pangit. Iba kasi talaga tayo na magaganda yung mga ganun. Gandang-ganda nga ako sa kanila eh. Yung mga, during the old years, yung bata ako, gandang-ganda ako sa ganung beauty. Kasi kakaiba. Yung mga very Pinay. Tapos ang lalaki ng ngipin. Yung ang lalaki ng bibig, ang lalaki ng ngipin. Gandang-ganda ako sa kanila dati. Tapos ang iitim. Yung mga maiitim. Ang gandang-ganda talaga ako sa kanila dati. Kasi ganun yung pamantayan dati pag beauty queen. Dapat nakaganong balikat. Ang liliit ng ganun. Tapos ang lalaki ng ngipin. Tapos maiitim sila, ganyan. Pag barbihan ka dati, parang hindi masyadong sa beauty pageant. Kaya nga diba yung mga pinapadala ni Madam Araneta dati, hanggang kay Miriam Kayambao, ni Richie Alagaw, ganyan. Sunod sila, diba? Yung mga very, very Pinay-Pinay. Tapos ang lalaki ng ngipin nila. Very Teche Agbayani daw, sabi ni Ana Dizon. Yes. Sabi ni Sander, namumukod tangi na lang. O, yun na lang yung term, namumukod tangi. Yes, Naro. Maganda naman talaga. Janine Togonon. Oo, yun, ganun. Avant-garde. Sabi ni, si Laguna, yes, si Eloisa, pwede na yung mga ganung eksena. Ganun. Kakaiba naman kasi talaga, diba? Kasi parang puro barbihan yung mga nakikita natin recently, mga puro, alam mo yun, magkakamukha na eh. Magkakamukha na yung nakikita natin recently, diba? Kasi nga, syempre, gawa rin ng siyensya, kaya magkakamukha na. Kaya iba pa rin, iba na nga talaga yung yun nga, sabi nyo nga, namumukod tangi. Sabi ni Ana Tizon, exotic kasi na-associate na yung term sa mga jowa ng apam. Kaya yun, bawal na daw tawagin exotic. Na-call out kasi ako dyan one time eh. Mahilig daw ako magtawag ng exotic. Exotic animals. Diyos ko, wag naman yung prototype ni Karen Lorin Agustin. Si Karen Lorin Agustin, ganun yung tinutukay natin, no?
Uy, pero maganda sila. Maganda yung, siguro during that years, during ng mga years na yun, ganun talaga yung, maganda. Ewan ko, hindi ko alam. Kayo na yung nagbabanggit dyan. Okay dyan. Um, um, ano na tayo? Hindi, Dangerous. Uy! Mga loko-loko kayo. Pero yun nga, kosa ulit tayo. Yung mga napipili nila, kunyari sa top 5, mga malalapit talaga kay Tata. Parang ganun yung mga naglalagkit nga. Sabi nyo nga kanina, yung mga oily-oily. Si Chelsea fresh. Fresh si Chelsea, di ba pag lumalabas siya, ang puti-puti niya. Yung ring light, ganyan, yung mukhang may ring light, ang puti. Fresh, hindi hulas. Pero yung mga napipili sa top 5, mga hulasan eh. Kagaya ng recent winner. So baka nga ganun talaga yung gusto nila. Exotic ka dapat. Hindi ka mukhang fresh. Exotic nga. Baka nga ganun. Ayan, sabi rin ni Cute, nagtatanong siya. Hindi pa natin kasi alam kasi second pa lang eh. Natawa ko may nagbagyat dugyute. Pero alam niyo yung makeup na dugyutan, di ba? Di ba madidistinguish yun naman siya yung mukhang fresh sa dugyutin makeup. Alam niyo yan, di ba? Sa naglilimahid. Alam niyo yun, di ba? So baka nga ganun. So siguro baka si Chelsea kailangan niya lumabas na dugyutin look sa ibang event. Yung parang alam mo yung dugyutin, yung hindi pulido yung buhok, hindi laging pulidong ganyan. Salata nga yung oiliness, ganyan. Tas may itim ang mga mata. Yung ang itim, nanlilisik, ganun. Baka nga ganun. But anyways, ewan ko, baka yun lang yung gusto nila. Hindi naman natin sure. Tingnan natin kung ano yung mananalo ngayon, kung Barbie ba o fresh or kamukha ni Tata. Mukhang itik. Huwag naman mukhang itik. Maganda si Tata. Maganda siya actually. Di ba nga, iba yung natin ng designation natin ng ganda. Magandang barb, magandang ganito, magandang ganyan, magandang. Pero maganda siya. Ano yung pinag-uusapan natin? Ba't biglang may Joy Bar comma na dyan? Magda-downgrade si Chelsea para manalo. Yun lang. Oo, yun yan. So, wag na lang, no? Wag na lang player Ryan, no? Wag na. So, kung ano siya, yun na yun. Wag na baguhin. Oo. Kasi, total, hindi rin naman natin kailangan ng Cosmo. Sabi nyo nga. Kasi nga, Cosmo, hindi man natin kailangan kasi gusto lang naman natin, Big Six. Chelsea manalo daw for Miss Universe Philippines 2026. Kaso nakakapagod. Pero kung kaya niya, go lang. Oo, siya na yun. Total, suportado naman siya ng Sultan Kudarat. Go na for Chelsea. Cheryl Velez daw for next year. Anong thoughts nyo naman kay Cheryl Velez for next year? Sa Cosmo. Ganun ba? Bet nyo ba? Ako naman, okay naman ako kay Cheryl Velez for next year. Picture pa natin si Cheryl Velez. Okay naman ako kay Cheryl Velez next year, pero ang problema lang ko lang kay Cheryl Velez, maliit. Yung matangkad na Cheryl Velez naman, matangkad pa rin ang gusto nila dun eh. Matangkad na mahaba hanggang, maliit lang kasi si Cheryl Velez eh. Hindi siya malaking babae, liit niya. Pero yun, pwede na nga. Chelsea Fernandez pala, Miss Universe PH, sabi ni Julia. True. Ayun, malapit na rin naman ang finals niya December 20. Malalaman na rin naman natin. Pero in fairness sa Miss Cosmo ngayon, ang dami nilang event, no? Nakakatuwa. Para rin silang grand na ang daming kaliwat kanan. Every other day may pa-activity sila. Pero hindi ganun kalaki yung hype, no? Hindi katulad ng grand nitong nagdaan na grand, no? Na bawat activities ng grand nakatutok ang lahat. Ngayon, wala eh. Konti lang talaga yung interesado. Mararamdaman mo naman yun kung lahat interesado eh. Pero ngayon sa sa Cosmo parang dinadaanan lang talaga. Lahat na lang tayo dyan tututok pag mismong finals na.
Ayun, parang nilalabanan talaga nila, no? So, ito na nga, nilalabanan ng Cosmo. Labanan natin yung nangyaring grand na dapat may mga activities tayo each other day. Kailangan hype. Pero hindi nila nakuha yung hype, di ba? Parang umaakyat talaga sila ganun, pero hindi talaga nila maakyat, bumababa sila. Tapos, ayun na nga, nag-ano na nga sila, bumababa na nga si Uncle naman, pinatsudadahan na, mag-MGI All-Stars tayo. So, lahat ng mga tao ngayon, nasa MGI All-Stars yung ingay. Mas sikat yung isyong MGI All-Stars. Si Uncle, no, ano din talaga si Raulo din, no. Inaangat na nga ni Miss Cosmo yung pageant bilang nagbigay ng announcement. Miss Grand All-Stars tayo. So, lahat ng tao ngayon, tutok. Bawat ngayon, pageant pages, Miss Grand All-Stars ang pinag-uusapan. So, nabura ang Miss Cosmo. Kasi ang mga pages ngayon, puro, sino ang gusto niya sa MGI All-Stars? Puro poll. Mas maganda yung engagement pag mga poll ng MGI All-Stars kaysa dun sa mga nangyayaring activities ngayon. Especially ito na nga, yung nangyayari din sa Philippines ay hindi rin naman gusto ng lahat na nai-chapwera nga si Chelsea doon, di ba? So, yun. Galing din ni Uncle talaga So, yun nga, baka hindi talaga natin kailangan ng kuko mo. Di kung gano'n na nga na-i-chapwera. Ewan ko kung na nga na-i-chapwera si Philippines, di wag na rin natin siguro pansinin yung pageant. Tumutok na lang tayo sa finals. Bahala kayo dyan. Basta sa finals na lang tayo tumutok. Gano'n na lang. Well, di naman natin kailangan yung cook mo. Yung charm naman, wala rin balita kung yung cook mo nga, na landslide na yun, nawala na Charm pa kaya. Yun. Ganun na rin. Kita-kita na lang tayo sa finals. But kung gusto nyo rin naman sumuport, in-encourage ko pa rin naman kayo. Yan, support, boto. Panoorin nyo pa rin naman sila kung may time kayo. Ganyan, likes. Pero yun lang, likes, share, comment sa mga post. Makakatulong na siya. Malaking tulong naman din yun. Kaya nadaanan nyo yung mga post nila. Nakita nyo si Cyril, nagluto. Nag-cooking show. Kasi para may cooking activity sila sa sa Charm, o nakita nyo yung post dumaan sa feed nyo, like nyo na lang, tapos share, comment kayo ng Philippine flag, nakakatulong din yon for engagement. Ay, may nanonood pala kay Philippines. Comment kayo heart, Philippines, basta type nyo Philippines, para malamang Filipino kayo, ganyan. Tsaka heart. Ba't walang costume si Chelsea? Ba't walang costume ni Chelsea? Saan costume? National costume na ba? Di ba hindi pa? Totoo bang bibilhin ni Arnold ang Miss Universe Philippines Organization? Chika pa lang. Tsaka Miss Universe Philippines ba? O mismong Miss Universe? Chika pa lang naman. Interesado, parang in-offer, ganyan, ang chika. Pero wala namang confirmation. Sabi ni Seb, yes, bumoto lang may gusto kasi gatasan lang talaga nila mga Pinoy. Actually, yung di ba, hindi naman sa hindi naman sa, di ba, yung mga nangungulelat si Chelsea sa botohan. Parang ako okay lang. Sabi ko, yan na yun Yan na kasi yung sumusuporta sa kanya kasi hindi mo naman mapipilit lahat. Parang yung boto na yun, yung numbers na yun ng pinagsama-samang feelings ng lahat ng mga Pinoy pageant fans dun sa pageant na yun. Kumbaga pinapakita na dun sa number na yun. Accurate yung number na yun. Tapos yung umakyat si Chelsea, naging number 2, number 1. Nang hinayang ako dun sa boto, hindi naman sa na, di ba kasi sinasabi natin, iboto. Pero nang hinayang ako, yung sabi ko, ba't nagbagsak pa kayo ng pere? Yung parang hindi naman na kailangan Kasi kung gusto talaga si Chelsea, kung gusto siya ng organization, kung ipapanalo siya, iaakyat yan. Ipipwesto yan kahit walang kasamang boto. Pero yun nga, syempre, galing nga sa mga kababayan niya, hindi naman natin sila mapipigilan kasi taos naman yun sa kanilang puso, gusto naman nila. So yun na, nandun Yun. Naiakyat naman nila. Sana mag-withdraw si Chelsea. Hindi naman mag-withdraw. Syempre, tuloy-tuloy na yung laban. Pero ang akin lang, tuloy mo na. Gawin mo na yung best mo. Huwag kang mag-adjust. Yun nga sabi kanina ni isa nag-comment. Si Omba yun. Na huwag na mag-adjust kung ano yung gusto ng pageant. Gawin niya lang yung pinaka-best niya. Kasi kung gusto nga siya ng org,
sorry, ipapanalo naman siya. Kaya nga, yun nga din, hindi naman na kailangan ng boto. Kasi kung gusto ka, ipapanalo ka. Kasi sayang. Doon ako nang hinayang, sabi ko, pa eh. Inakayat ba eh. Mukhang alam mo na rin naman ang mangyayari sa huli eh. Ayan, sabi nga na ng isang nag-comment, gatasan. Ewan. Sabi ni Julia, I think Chelsea top 10 lang daw siya. Tingnan natin, malay mo naman bilang mag-top 5 pala. Pag nag-top 10, alam na natin ang istorya. Kapit lang tayo sa Himalayan. Sabi nga ni Era, kapit lang tayo. Ayan. Na-freeze daw ang account ni Raul. Hindi ko alam. Tsaka yun ngayon, botohan ngayon, parang ayoko na rin talaga. Hindi na siya para sa akin. Ewan ko siguro kung kayo, para sa inyo, edi go lang. Especially yung nangyari nga sa Miss Universe din, di ba? Yung nag-number 1 na si Atisa. Number 1. Tapos maya-maya, binalik yung botohan daw ulit. So, para saan yung inipong boto dun kay Atisa, di ba? Wala mo, nagpakahirap ka manood ng ads. Tapos, number 1 na bilang binago ulit, in-extend. Kaya parang nilalaro na lang talaga. Parang, ayun nga, di ba? Parang papasok tayo sa kasabihan na wala naman manloloko kung may nagpapaloko, di ba? Huwag na magpaloko, huwag na magpauto. Basta yung kandidata, gagawin lang niya yung best niya, ganyan. Rumampa ka dyan, gawin mo yung best mo, bahala ka dyan. Ngayon, kung gusto ka talaga ng orgy panalo, regardless kung ano yung position mo sa botohan, ipapanalo ka niya. Kaya feeling ko, huwag na tayo nagpapabola sa mga ganyan, di ba? Yung iba, especially yung iba, nagbabagsak talaga ng pera. As in, pera. Walang pinagkaiba rin sa PBB, di ba? Yung mga nagbabagsak ng pera. Kasi yung totoo mananalo yan kung kahit walang mataas na boto or what, di ba? Hi! makapag-emote naman dito. Boboto ka din, depende lang sa pambato, sabi ni Navin. Pero ayun nga, bahala kayo. Kunyari, bet na bet itong pambato na to, gusto nyo. Hindi naman kayo pinipigilan. Go lang, kasi will nyo naman yan eh. Karapatan nyo naman yan. Pero, wag natin pilitin ang lahat. Kasi iba grabe mag-post eh. Makapag-insist. May mga sisihan pang nagaganap. Makapag-insist yung iba, kala mo naman binibigyan ng pera para bumoto. Kaya, yun, wag na lang natin pilitin. Sana sinawat na lahat ng organisasyon para walang daya. Sabi ni Julia. Tingnan natin, baka ngayon lang. Mahal na mahal natin sinawat. yung Beckys of ano ba yan? Hindi kasi iba nakakainis yung post ng iba, di ba? Yung makapag-insist na iboto nyo, iboto. Ano ba? Ba't nyo pinipilit? Kung hindi si Chelsea, gusto ko nadalo si Brazil. Sabi ni Era. Ayan. Sino ba bang okay sa Cosmo? Sa'yo, para sa'yo, Era, bilang ikaw ang nakatutok talaga sa Cosmo. Sino pa pinaka-okay sa'yo? Sino yung sa tingin mong top 5? Puwera bias. Kunyari, hindi mo kilala si Chelsea, hindi Philippine si Chelsea. So, sino yung top 5 mo? Kasali pa rin ba siya sa top 5 nyo? O kayong mga nanonood dyan na tutok sa Cosmo ngayon. Yung nakita nyo yung performer. Yung para sa inyo, performer, pera bias. Sino yung top 1? Sino yung sa tingin nyo malalakas? Sino si Cote d'Ivoire? Sino si Cote d'Ivoire, Venezuela? Si Fatima. Si Fatima, di ba nasa ranking naman natin last time, di ba sa Miss Universe? Nandun si Fatima eh. Hindi lang pang top 5, pero nandun sa listahan. Kaya hindi natin masisisi kung bakit umakit si Fatima. Kasi nandun talaga siya eh. Kaya parang okay na din yun. Sino yung mga ganun ngayon sa cook mo? Yung sina Atisa, yan, sino Venezuela, sino. Panama daw, Venezuela. Sino pa? Sabi ni Era. Bilang si Era ang tutok na tutok. Vietnam, nandun talaga yan. Oo, namatik na yan si Vietnam kasi Vietnam pageant eh. Panama, Brazil,
and Philippines. Ayun yung mga nakikita ni Era daw. Sabi naman ni Seb. Si Panama, si Italy Mora. Tsaka ang ingay ni Italy Mora ngayon eh. Sabi ni Seb, Indonesia naman daw. Sabi ni Kai, nanalo si Fatima kasi mataas engagement sa IG. Sabi naman ni Lay, feel ko Latina mananalo this year. Sabi ni Julia, si Peru. Ang nakikita ni Julia. Sabi ni Belia, hindi ko alam, nakakabwiset yung cook mo. Nakakaputik. Kaya dead ba yan sa akin na trauma ako next year. Masakit ang iniwang bakas kay Belia. Sabi ni Navin, pasok sa 10. Philippines, bahala na lang sa finish kung sino ang papalamon at lalamon. Ayan. Yes, pero yung kabatch ni Gazini 2019 na nag-top 10 finish. Sabi ni AM Tolentino, hindi nakarampa si Philippines kagabi. Tsaka si pa. Bakit tsaka naman? Ayun yung hindi ko po alam kung bakit hindi nakarampa si Philippines. Yan tanong din ni Koy. Kasi hindi naman ako nanood. Kasi nga hindi naman din ako interesado talaga. Yung parang naano ko lang. Ayun, nakahagip. Ay, ito na pala. Yung parang si Chelsea lang talaga yung tinitingnan ko. Search ko lang. Chelsea performance. Pero hindi ko siya yung bawat isa. Yung kagaya ng ginagawa natin sa Miss Universe. Hindi. Tapos pag wala akong ginagawa, papanoorin ko lang yung kunyari yung swimsuit show. Papanoorin ko isa-isa. Tapos hindi ko naman natatapos. Ganun. Basta yung performance lang ni Chelsea yung titutukan ko. Kaya nga so far, maayos naman yung performance ni Chelsea. Hindi naman na syempre nakakahiya. Malakas na performance naman. Pero yun nga, kaya nga kanina ko pa tinatanong, baka may mas umaangat talaga sa kanya. Kunyari, top 5 lang ang pinipili. Baka may top 5 talaga mas angat or mas magaling. Ganun. Kasi yun nga, sabi nyo nga kanina, Peru, Panama, ayan, Vietnam, sabi ni Era. Pero, based naman sa binabanggit yung top 5, kasali naman si Chelsea sa top 5. Sabi ko, pera bias kung sino yung magagaling. Sinama nyo naman lahat si Chelsea sa top 5. O baka, may ano talaga. Baka ka-top 5 talaga siya, pero baka ayaw lang din talaga sa kanya, kaya hindi siya tina-top 5. Feeling ko talaga lumalaki talaga yung ulo ng pageant pag hindi nila sinasali yung Philippines. Kasi parang, hello, sikat to sa Philippines, pero elbow ka namin. Yung parang, ayun, yung ego nga nila, di ba? Elbow ka pa rin namin, kahit sikat ka, kahit magaling ka. Bahala ka dyan. Kaya makikita natin yan sa finals kung totoo yun. Sana nagbigay si Chelsea ng foods organization. Nagbigay ng pagkain. Kasi, ewan ko, okay naman yung performance niya. Based sa nakita natin, yung ano bang kulang? Ano bang gusto, di ba? Or baka hindi laging Philippines lagi. Hindi naman kasi lagi Philippines eh. Kailangan may iba din. Bahala kayo dyan. So ano nga gusto? Kaya nga masakit sa loob eh. Kaya nakakatamad lalo panoorin. Kasi Chelsea Fernandez na yun. Ang takin mo, Chelsea Fernandez. Kung sa Miss Grand yun sumalo, kaya sa Miss Universe, malamang nasa top 5 yun ng bawat segment. Si Chelsea Fernandez ay walang pinagkaiba kay Atisa. Pare-pareha sila ng kung ano yung caliber ni Atisa, ganun din yung caliber ni Chelsea Fernandez. Ligwak. Kung nasa MGI yun, baka kasali yun sa top. Wala rin siyang pinagkaiba kay Emma Tiglao, mga ganun. Diba? Ligwak. Anyways, yun nga. Napag-usapan na rin naman natin kanina. Baka nga hindi ganun beauty yung gusto. Sabi nyo kanina, baka yung mukhang itek. Pero sabi ko, itek. Baka unique ang gusto. Nabi hindi nga tsaka. Gusto nila unique. One of a kind. Gano'n. Ano pa pag-uusapan natin bukod sa Cosmo? Ano pa yung mga ongoing? Wala na tayo ibang inaantay, no? Ano pa ba? Yun na nga, finals na lang. Miss Charm. Yes, Saturday, Miss Charm. Parang wala rin mga interesado sa Miss Charm. Parang pare-parehas naman tayong wala rin interesado. Parang sa Sabado,
Sa Sabado, magsasama-sama na lang tayo dito. Di ba? Yan, ano pinapanood mo, kuya? Yan, finals, Miss Charm. Baka gano'n na lang tayo sa Sabado dito. Eh. Parang walang interesadong abangan yung journey nila. Pero sa finals, lahat naman tayo nakatutok. Gano'n. So, yan, sa Sabado, December 13, sa finale ng Miss Charm, magkita-kita na lang ulit tayo. Sabay-sabay tayong tumutok. At kung ano man yung mangyayari. Diba yung mga gano'n? Sabi ni Shander, Panama, Brazil, Vietnam lang na iisip ko bukod kay Chelsea. O baka umikot nga lang dyan. Pares kay ni Ere. Sander, pares kay ni Era ng sagot. Tapos dinagdag lang kanina si Peru. Dyan sa mga sinasabi nyong Panama, Brazil, Vietnam. Pare-parehas kayo ng mga sagot. O baka sila nga talaga. Nandyan lang yan. Kaya, ayan. Tingnan natin. Tingnan ko nga yung mga performance niya, mga binabanggit nyo. Si Italy Mora lang din yung nakikita kong performance kasi siya yung nasa social media madalas. Pero yung mga Brazil, si Vietnam hindi ko rin nakikita. Si Peru hindi ko rin nakikita. Tingnan ko nga. Thailand, I think top 2 daw sa Cosmo. Sabi ni Julia. Si Thailand yung nag-last 2 standing last year, no? So, tingnan natin tong Thailand. Sabi ni Navi, wait na lang daw natin ng All-Star. Ayun na lang din ang ano natin na mas excited tayo dyan. Ako din mas excited ako dyan kaysa sa darating na Miss U sa Puerto Rico. Kasi gusto ko lang makita kung sino yung mga pupunta. I mean yung mga sasali. Nakaka-excite kasi yan kasi hindi lang naman Philippines nakaka-excite yan. Nakaka-excite din yung ibang mga countries. Kasi syempre may mga naging favorite ka rin naman sa mga ibang countries. For example, ako sa Mexico, may mga favorite akong Mexican queens. Yan, sina Sofia Aragon, ganyan. Pero late na si Sofia Aragon eh. May mga bago na akong favorite. Ganyan. Si Fatima, favorite ko, Charis. Tapos ayun nga, may mga favorite tayo sa Puerto Rico, ganyan. Thailand, kaya nakaka-excite ng Dominican Republic, yung Venezuela, yan. Nakaka-excite din makita or malaman kung sino yung sasali sa kanila bukod sa sasali dito sa Pilipinas. Kaya nakaka-excite talaga siya. Domrep daw na batch ni Pia. Sabi ni Fritz. Clarissa Molina. Domrep yung kabatch na Arbon. Yes, Adrina Martinez. Brazil sobrang galing. Hindi ba galing? Brazil sobrang galing. Baka nga si Brazil ang manalo sa kuko mo. Keme lang, it's Zed. Favorite ko pala si Fatima. Okay, saan ka na? Pero hindi mo ba naging favorite si Fatima? It's Zed. It's me, Zed. Diba, yung naging women empowerment siya. Yung nakuha niya ang lahat ng simpatsya ng tao, na tumindig siya, nanindigan siya, nag-walk out siya. Hindi ba siya naging bet? Si Chelsea parang laro-laro na lang, baka ma-Joy Barcoma siya, sabi ni Capris. Okay na yun, laruin mo na lang. Enjoy ka na. Enjoy your vacation. Enjoy mo na lang ang bakasyon mo sa Vietnam. Ganyan. Ano rin yung papaganda rin ng profile. Sabi ni Chandra, enjoy nyo na lang ni Chelsea yung pageant. Wala pag-asa. O diba? Kasi hindi ka naman pwede mag-quit eh. Pag nag-quit ka, lalo ka magmumukhang talo. Kasi umatras ka. Kaya tuloy lang. Gawin mo lang lahat ng gusto mong gawin. Lahat ng kaya mo. Bigay mo lang. Yung walang mapipinta sa'yo. Para kung walang masasabi sa'yo pagdating sa dulo. Sabi ka ni BQM, bakit daw si Mikiko nanalo dahil sa nag-viral siya kay Mikiko nga. Mexico. Di ba yung nag-viral na si Fatima? Ganun din naman lahat ng natumbok natin, di ba? Ganun din ang naging conclusion natin na baka si Fatima na yan kasi nag-viral. Umingay ang pangalan. Women empowerment. Ending, si Fatima nga. Diba? Na ano nyo na natin yan dati. Kaya pala malakas ang loob.
Pero yung iba, parang naano nila yung dati, parang pagkaka-analyze nila dun. Yung iba kasi, di ba, positive ang tingin. Kay Fatima na positive yung ginawa niya na okay lang, women empowerment nga. Pero yung iba, ang tingin doon, negative. Parang nakita nila sa negative kineso na bakit ka sumasaway sa boss mo? Ayun ang pinag-uutos ng organization. Bakit mo sinasaway? Ex-senadora kang babae ka, bida-bida. Yung mga ganun tingin nila. Yun pala, tama naman pala kasi talaga. Bida-bida naman pala kasi talaga. Negative ko binili talaga yung Prona. Ayun. O siya, naka-isang oras na ako. Hanggang dito na lang muna tayo. Babalik ulit ako bukas para sa susunod nating chikahan. Maraming salamat. Happy weekend. Ingat ang lahat. And magandang gabi. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.